2024 PVL Finals MVP Gemma Galanza muli na namang hindi nakatalon at nakapalos sa makasaysayang stint ng Pinas sa FIVB Challenger Cup 2024. Sakripisyo ni Gemma Galanza na iwanan ng Creamline at mag-focus sa national team, worth it ba? Kawalan ba si Gemma sa Creamline? Sa alas Pilipinas kaya? At mga Vietnamese superstar na sina Bitch to Wen at T4, umani ng samot-saring papuri at pangbabash. Ito ang mga viral topic ngayon at atin itong pag-uusapan. Despite the loss, Alas team captain Gia de Guzman is proud of Alas Pilipinas. Dahil hindi nila basta ibinigay ang panalo sa Vietnam. Hindi nakuha ng Alas ladies ang inaasam na resulta sa kanilang do-or-die game against Vietnam. Umuwing luhaan ng Alas team matapos ma-straight sets ng Vietnam team, 25-14, 25-22 at 25-21. Hindi man nakaporma ang Alas sa Southeast Asian Giant ay nananatili ang mataas na tingin ni Gia de Guzman sa Team Alas. Still proud sa kanya mga ka-member. And I quote, "I'm very proud of my girls talaga kasi nakita ko naman lahat lumaban. Every point until the end, binigay talaga namin yung best namin. In terms of experience, kapus pa talaga kami. Pero alam namin aabot din kami doon eventually. So lahat ng pwede naming ibigay, every game may matutunan kami manalo o matalo. Maganda rin makita kasi sa team namin na kahit naghahabol kami or napupuntusan kami ng malakas, everyone is really communicating and adjusting in game. So nakikita na nag-i-improve yung chemistry namin paunti-unti. All we have to do is to retain the team. Keep playing together and hopefully, next time na magkita, mas maganda yung ipakita." Pinuri naman ng Vietnam superstar T4 si Alas team captain Gia de Guzman. And I quote, "The Philippines' performance is very well because they have a good connection with the setter, Gia de Guzman," said Tan Thuy. "It was a very interesting matchup because she played in Japan and she played a lot. So I think it was a good match." Before the match, we really a little stressful because they play in Philippines. You guys have audience very enthusiastic. I very love it. So we have to try to relax, focus, and enjoy the game. Really, I feel a little nervous when I get back because I don't take my 100%. So I just try my best to have what I can to for the team. Philippines performance very well because they have good connection and with the center. Yeah, I'm very Fun fact lang mga kahok, na si de Guzman ang pumalit kay T4 bilang Asian import sa Denso Airbus. Kaya marahil kinikilala ng Vietnam spiker ang galing at husay ng Pinay superstar. From Vietnamese superstar to another Vietnamese superstar. Muling nabash si Bitch to Wen matapos araruhin ng Alas Pilipinas. Nagtala ng 30 points si Tuwen kung saan from start to finish ay walang sagot ang Alas floor defenders. Matapos ang laban ay dito na naglabas ng sama ng loob ang Pinoy volleyball fans. Evident na hindi pa nga nakaka-move on ang mga Pinoy sa nangyari noon patungkol sa gender issue ni Indonesian superstar Aprilia Manganang na nagpahirap sa women's national team ng bansa, na eventually ay napatunayan din na si Aprilia ay isa palang Aprilio Manganang. Saad pa ng ibang kritiko na parang nilagay na raw si Brian Baguna sa women's division sa kalagayan ngayon ng Vietnam. For the record lang mga kahok, even the queens of Southeast Asian volleyball na Thailand ay nagrereklamo na rin sa gender issue ni Bitch to Wen. Hindi na kasi maikakaila na mapanganib na rin si Bitch to Wen sa Thai team. At para sa Thai team, may hindi maipaliwanag na lakas na para sa kanila ay hindi akma sa women's division. From mainit na usapin ay dumako ulit tayo sa isa pang talk of the town this weekend. Muling nabash ang dayuhang coach Jorge De Brito matapos gawing optional si Gemma Galanza sa game ng Alas versus Vietnam. Hindi kasi maintindihan ng karamihan, especially Creamline fans, kung bakit mas binigyan ng pabor sina Bella Belen at Vanny Gantler kesa kay Galanza. Binigyan man ng playing time si Galanza bilang defensive specialist, tila pampalubag loob na lamang ito para sa finals MVP sa katatapos na PVL. Banat pa ng ilang kritiko, bakit hindi man lang daw binigyan ng pagkakataon na ipakita ni Galanza ang spiking prowess nito?
Maraming rotation na bantay si Bella Belen kung saan hindi makaporma ang National U standout. Ngunit instead na ipasok si Galanza, ay mas pinaboran pa nga si Vannie Gandler. Palaisipan ngayon ng majority ng fans kung bakit mas pinaboran ang National U standout laban kay Galanza. Mukhang may pinanggagalingan ng mga Creamline fans. Kung iisipin natin mga kahok, kung connection lang sa setter ang pag-uusapan, ay no-brainer na dapat si Gemma Galanza ang dapat nasa starting six ng Alas. Alam naman ng lahat na matagal nang establish ang connection ni Galanza kay De Guzman. Kaya pala isipan ngayon sa lahat kung bakit muling nag-eksperimento ang dayuhang coach at nagbaka sakali sa De Guzman-Belen connection. Isa pang napansin ng fans na bigay ang mga veterano ng Alas na sina Don Catindig, Gia De Guzman at Cici Rondina. Tanging si Gemma Galanza lang ang lone veteran na hindi binigyan ng importansya ng dayuhang coach. Marami tuloy ang kumwestiyon sa naging desisyon ni Gemma kung worth it ba na ipagpalit nito ang Team Creamline sa Team Alas. Sa kalagayan ngayon ng CCS, kailangan nila ngayon ang serbisyo ni Gemma Galanza. Alam ng lahat na may iniindang injury pa sina Tots Carlos at Eliza Valdez. Kailangan ang presensya ni Galanza upang bigyan ng matinding laban ang mga team sa PVL. Unlike sa Alas Pilipinas, na optional lang ang posisyon ni Galanza. Ipinapasok lamang ito para hindi makatanggap ng bashing si Jorge De Brito na simulat sa pool ay wala ng paniniwala sa kakayahan ng isang Gemma Galanza. Ikaw kahok, worth it ba ang pagpili ni Gemma Galanza sa Alas team at iwan ng Team Creamline? Comment your thoughts down below. Don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Ito ang Heart of Creamline, ang OG channel para sa balitang Coal Smashers. Ako super excited kasi ngayon lang ulit ako makakabalik for national team and makaka-experience ulit ng international games. So, madami naman talaga nagbago and super happy na mga bata yung kasama ko kasi na-challenge ako na madami din ako natututunan sa kanila and masaya din kasi alam mo, relax din kasi mga bata ngayon kasama. Gano'n nga lang yung bagay na si Gia yung team captain, yung matagal mo na rin nakasama? Kami dalawa, kumagawal din na mahirap sa amin yung adjustment. Alam na namin agad yung mga galawan namin sa loob ng court. Pero super happy lang kasi alam ko naman din siya kung paano siya mag-lead talaga sa Creamline pa lang. So, hindi naman ako mahihirapan gumalaw kumbaga kasi yun nga, alam ko naman kung paano sabi niya mag-lead. Hey Gemma, yun yung assessment lang dun sa event kanina. So ano masasabi mo sa fans na kahit walang laro yung Philippines pero todo suporta pa rin para sa Alas 15? I think kahit saan naman tayo maglaro, lagi naman suporta yung mga Filipino fans sa volleyball. So I think gano'n na talaga kalaki yung volleyball community, gano'n na rin kataas yung level ng competition, kaya dami na rin talagang suporta na natatanggap.